Marami sa atin ang naghahangad na mapasama sa aklat ng buhay. Anong gagawin mo kung sasabihin ko sa inyo na ang Biblia ay ang aklat ng buhay? At hindi yan para sa lahat ng tao sa mundo. Para lang yan sa mga una niyang nilalang na mga tao at sa linlahi na makaligtas ang isinusulat. Dahil noon pinatay ng Diyos ang lahat ng tao sa pamagitan ng baha at lumikha siya ng mga panibagong tao, mabasa mo yan sa history. Ang kwento sa aklat ng buhay sa Genesis 1, hindi niyo ba napansin na sinasabi sa Biblia na kailangan ng iyong talino, dahil yan ang magligtas sa'yo, at responsibilidad mo ang iyong kaligtasan, ang kwento sa pagkatapos ng baha naglikha siya ng panibago. Sa Genesis 1 verse 26, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, upang sila ay mamuno sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid, sa mga alagang hayop at sa lahat ng mababangis na hayop at higit pa. Lahat ng nilalang na gumagalaw sa lupa, itong topic na ito, ay siyang ikalawang paglikha, pagkatapos ng baha. 27 kaya nilalang ng Diyos ang sangkatauhan ayon sa kanyang sariling larawan, sa larawan ng Diyos nilalang niya sila, lalaki at babae ay nilikha niya sila. 28 pinagpala sila ng Diyos at sinabi sa kanila, magpalaanakin kayo at dumami ang inyong bilang, punuin ang lupa at supilin ito. Maghari sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa bawat nilalang na may buhay na gumagalaw sa lupa. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ibinibigay ko sa iyo ang bawat halamang namumunga ng binhi sa balat ng lupa at bawat punong kahoy na may bunga na may buto. Sila ay magiging iyo para sa pagkain. At sa lahat ng hayop sa lupa at sa lahat ng ibon sa himpapawid at sa lahat ng nilalang na gumagalaw sa ibabaw ng lupa, lahat ng bagay na may hininga ng buhay, ibinibigay ko ang bawat berdeng halaman bilang pagkain. At nangyari nga. Dito na topic ito ang basbas na binibigay sa unang nilikha niya na mahahaba ang mga buhay. Dito kailangan ng iyong talino dahil ang pinakain lang punong kahoy na may buto at berdeng halaman. Dito makita mo ito ang panahon na mahahaba ang mga buhay nila sa hindi pa nangyayari ang baha, at binasbasan niya ang unang nilikha. At sa Genesis 9, nang magkagayo'y binasbasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak, na sinasabi sa kanila, kayo'y magpalaanakin at dumami at punuin ang lupa. Dito kailangan ang iyong talino, dahil ang sa Genesis 1, verse 26, dito siya lumikha ng panibagong tao after flood. Malaking kasinungalingan, kung si Adan ang nakaligtas, kahit baliktarin mo pa ang kwento walang nakasulat na binasbasan si Adan ng Diyos. Ituloy natin ang pagbasa sa verse 2 ang takot at sindak sa inyo ay babagsak sa lahat ng hayop sa lupa at sa lahat ng ibon sa himpapawid, sa bawat nilalang na gumagalaw sa lupa at sa lahat ng isda sa dagat. Sila ay ibinigay sa iyong mga kamay. Ang lahat ng bagay na nabubuhay at gumagalaw ay magiging pagkain para sa iyo. Kung paanong ibinigay ko sa iyo ang mga berdeng halaman, ibinibigay ko ngayon sa iyo ang lahat. Dito dinagdagan na ang pwedeng kainin isda at ibon. Dahil iniksyan na nila ang buhay ng tao, ito na mostly na sinasabi natin life is short. Hindi na katulad noong kapanahonan ng tatay nila no na mahahaba ang mga buhay. Siguro alam naman natin na ang lahat na ang maisusulat lang sa aklat ng buhay ay ang mga nakaligtas, sila Noe at si Lot, at parehas mga kasalanan nila nakipagtalik sa anak at magulang. Hindi po kasali si Abraham sa aklat ng buhay or Biblia sa ating panahon. Wala pong Pablo or Pedro ang sumulat kundi ang mga eskriba ang tapat na saksi na walang dinagdag at hindi rin binabawasan ang mga nakasulat. Sa muli ito ang lahi ni Adapa ng mga eskriba, ang tapat na saksi. Magandang araw po sa inyong lahat, iligtas nyo ang inyong mga sarili. Ang video na ito ay hindi ibig na palitan ang iyong paniniwala. Ang video na ito ay hindi layunin na kontrahin ang mga relihiyon, ito ay para madagdagan ang aking kaalaman sa Biblia. Maraming salamat po at save yourself, so help me God.